Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. So this time, magbibigay ako ng isang talakayan, reaksyon at opinion, TRO. Yan. Tungkol naman sa isang mahalagang usapin. Kasi kamakailan lang o kanina lang ay nakita ko, nabasa ko na isa publiko na yung mga pangalan ng mga ng mga source ng ating pangalawang pangulo, yung mga nabigyan ika nga ng confidential funds kagaya ni Mary Grace Piatos. Yan. Kasi inobliga nga siya, no? Dahil kailangan daw doon sa na mailabas ito kaugnay naman doon sa ongoing na impeachment process laban sa kanya. So nabanggit ko nung mga nakaraan kong vlog na hanggat maaari kasi sa ating kasing mga journalist, hindi na tayo dapat nakikisaw-saw sa mga kaso na ganito kapag ongoing na. Yun naman ang malinaw eh. Ang pwede na lang natin gawin dyan is mag-provide ng update sa mga ating kababayan, no, tungkol doon sa kaso. Kung may update, yun lang, i-report natin kasi right naman ng public yun na malaman. Pero yung mga magkomento, magbigay ng mga saloobin, di ba? Unang-una, hindi naman tayo eksperto. Pagdating sa ganyan, trying hard lang tayo. Pangalawa, inuno tayo doon. Yan ang alam ko bilang journalist, di ba? Parang nabanggit yan sa akin ng siyempre yung mga forum na ina-attendan natin at seminar nung araw. Okay? So, kaya hindi na nga sana. Ang problema kasi na-challenge ang iyong lingkod na maghayag ng saloobin. Kasi hanggang saan nga talaga dapat umabot, di ba? Ang transparency. Kung maaari itong makaapekto sa national security. So, yun yung ating bibigyan ng reaction at opinion. So, ang paksa natin ngayon is confidential funds versus, di ba, public accountability o yung paglalantad ng mga pangalan sa pampublikong pagdinig. Yan. So, actually, meron dalawang pananaw dito. Para to be fair naman, ayaw din naman natin maging one-sided. Although from the beginning, sinasabi ko nga na ang confidential fund, hindi dapat pakialaman yan. Ang safety net lang naman yan is, di ba, nagsasubmit naman sila ng proposal. Pagdating sa confidential fund nila, nire-review yan ng Kongreso di ba? Yun ang alam ko kasi na ang pwedeng mag-limit dyan is yung Kongres. Pag malaman naman ng Kongreso na tila sobra, di tapyasin. Di ba? Yun yung pagkaintindi ko sa proseso ng gobyerno. Kaya kung nai-release na, naibigay na ng budget sa isang institusyon o sa isang politiko, pagdating na doon sa mga liquidation and so on and so forth, yung operations, hindi na. Kasi nga, maapektuhan yung national security pag ilalantan. Pero may dalawang pananaw dito. Di ba? Una kasi is the transparency and public accountability. You know guys, may karapatan kasi ang Estado at publiko na malaman kung ano yung mga ginamit. Di ba? Tungkol sa confidential fund na yan. Di ba? Ito ba ay naaayon sa batas? Di ba? Wala ba itong korupsyon na nangyari? Wala ba itong pang-aabuso? Di ba? Wala bang hukos-pokos? Hindi ba diniskartihan? Kasi sa pananaw na ito, di ba? Natural na yung pagsusuri ng mga dokumento, di ba? Kasama na yung mga pangalan ay bahagi kasi yan ng pananagutan ng isang opisyal na nasasangkot. Kaya at definitely, hindi dapat kasi automatikong ikukubli ang mga ito, yung operations, di ba? Lahat, and so on and so forth, sa likod
or beyond the word confidential. Although, pag titingnan mo kasi yung meaning ng confidential, di ba? Kaya nga confidential, di ba? Pero as far as public accountability and transparency is concerned, yun yung justification. Now, dito naman tayo sa usaping national security and operational confidentiality. Definitely, ito kasi ay pag nailantad na ganito yung mga pangalan, it's good dahil puro aliases, di ba? Alias talaga kasi hindi pwede na maglagay ng tamang pangalan. Walang gustong ano yan, kaya aliases ang ginagamit. But still, magdudulot ito ng pangamba, di ba? Na ang ito kasi pampublikong paglalantad ng mga pangalan ay isang sensitibong detalye, di ba? At maari itong makakaapekto ng mas malawak, di ba? Kaysa doon sa isang kaso lamang. Contagious kasi ito eh, di ba? Kung ikaw ay na-involved sa intelligence operations at naranasan mong naging intelligence officer, di ba? India Oscar sa labas. Maintindihan mo itong sinabi ko. Pero kung hanggang libro ka lang, kahit abogado ka pa, I don't think so. Kasi ang intelligence operations, importante kasi yung involvement mo. No? Nandun ka ba? Di ba? Hindi yung nandito ka lang. Di ba? Yan yung mga usapin dyan eh. So, contagious ito. Bakit ko nasabi? Siyempre, apektado lahat yung network. Di ba? Yung mga individual. Kasi guys, there is a possibility na yung mga ginamit ni BP Sara na tao dyan is ginamit din ng ating presidente o nagamit din o nagamit ng mga institusyon, nagamit ng mga politiko. Kasi itong mga players na ito, nasa intelligence operations, bihira lang mga ito, di ba? Lalo yung mga private, hindi basta-basta lumalabas yan. Masasabi na natin eksperto, di ba? Karamihan dyan, ang motibo ng mga yan, mga patriot yan eh, gustong tumulong sa bansa, di ba? Pero siyempre, definitely, talagang na-involve talaga ang pira. Yan yung mga intelligence, na yan, yung mga players dyan, yan yung mga tunay na makabayan. Gustong tumulong. So, ano kasi yan? No, dahil doon sa sitwasyon na yun, makakaapekto. Kaya nga nabanggit yung network. Diba? There is a possibility talaga na yung mga tao to ginamit-gamit. Kasi gusto din silang kumita eh. Magtrabaho sila kay BP, magtrabaho sila kay Press, kay PBBM, magtrabaho sila kay Congressman. Diba? So, naintindihan nyo, posible kasi talaga yan na makakaapekto. Diba? Sa operation. Kasi, yun nga, hindi lang ito usapin sa isang opisyal o isang tanggapan. Diba? Pati yung pamantayan kasi, diba? Yung mga pamantayan ay maaring makakaapekto rin sa ibang opisina. Yung mga diskartiban nila. Kasi, yun nga, ang mga tao na ito, gumagalaw yan. No? Hindi lang sa isang institusyon, hindi lang sa isang tao. Diba? Kaya, yun ang isang negatibong epekto nito. Okay? Pero, pag i-compare natin kasi, diba? If we are going to analyze the comparison nitong dalawa, diba? Yung public accountability and protection of national security, diba? Ang mga tanong dyan, diba? Maari kaya tayong gumawa? Ito, tanong ko to mismo. Maari kaya tayong gumawa ng paraan na mailalabas, mabubunyag natin ang public accountability na hindi naman makukompromiso ang national security, kasama na dyan ang mga buhay ng mga players na gumagalaw dyan, no? For that matter, magagawa kaya natin yun?
Anyway, ang makakagawa dyan is the government. No? Gumawa lang naman sila ng safety net, magdi-design lang sila for that matter. Kasi guys, may mga posibleng negatibong implikasyon nito. Di ba? Itong mga implication nito, pumapabor ito doon sa national security issue. Kasi kung karaniwan na mangyari ito, yung pampublikong paglalantad sa mga sensitibong detalye ng confidential funds and its operations and so on and so forth. Una, mga confidential informants, yung Charlie India o India Alpha, yung intelligence assets, yung mga termino dito di ba? Na gumagalaw dyan, na nakikipagtulungan sa gobyerno, mawawala yung trust and confidence nila sa gobyerno. Di ba? The possibility of trust and confidence erosion, di ba? Sa government. Siyempre, therefore, maglalaylo yan. Di ba? Yung ano nila, siyempre mag-iingat din ang mga yan. Napakahirap ma-burnout. Di ba? Pag na-burnout ka, kailangan mag-abroad ka na. Di ba? Pupuntahan ka niyan ng mga criminal element, yung mga kalaban mo. Delikado yun. Okay lang kung kargado ka, pero kahit kargado ka, di ba? Kung wala ka namang anting-anting, mahirap na. Di ba? Napakahirap. Kaya itong mga CI na ito, mga IA, mga assets, mag-ano yan. Di ba? Tumigil na ako, tigil na ako. Ayaw nang tumulong yan. Di ba? Besides naman, sa part ng mga criminal elements, definitely, magkakaroon sila ng adjustment. Kasi nakita nila Yun yung ano kasi, problema dito Nakita nila na, ito pala yung mga diskarte ng gobyerno for that matter. Di ba? Kailangan mag-adjust tayo. Kasi ayaw din natin ma-burnout. Di ba? Kung tayo yung criminal elements. Di ba? Ayaw natin. As well as our operations. Di ba? Kung paano tayo gagalaw, ayaw din natin. So, magkakaroon ng adjustment. Di ba? Kaya nga doon sa principle of security, sinabi doon na sa dami-dami ng depensa na gagawin safety nets, di ba? Ganon din ang paraan para buwagin o ikompromiso yung mga safety nets na yan. Kasi guys, sino bang gumagawa niyan? Tao. Di ba? Ang nagdi-design ng mga safety nets, tao. Di ba? Ang gumagawa ng paraan para masira yung mga safety nets na yan, tao. Siyempre, ano kasi yun? Di ba? Kaya may intelligence at counter-intelligence. Kung na-involve kayo sa ganun, maintindihan nyo yung sinabi ko. Pero kung hindi, pero yun yung malinaw. Definitely, magkakaroon ng adjustment on the part of the criminal elements para lalo nilang magawa ng mas matindi ang kanilang mga diskarte. Then, sa part naman ng mga nagsasagawa ng confidential operations, mga intelligence operations, para iwas asunto, di ba? Siyempre, medyo mainit, kailangan tayong mag-ingat, di ba? So, kailangan mag-a-adjust sila sa pag-iingat. At alam nyo, sa usapin ng intelligence, di ba? Pag nag-iingat ka at sinunod mo yung mga proseso na yan, maapektuhan yung effectiveness at efficiency ng iyong operasyon. Kasi, importante kasi dito sa mga intelligence operations, kailangan magaling kang mag-take life. Di ba? Magaling kang mag-assume the risk. Minsan, di ba, cross country na tinatawag yan, yung mga termino Di ba? Hindi mo na sinusunod kung ano yung guidelines minsan. Kasi case-to-case basis yan. Kasi kaya ko nga nasabi na kahit abogado ka, kahit napakatalino mong tao, kahit binabasa mo lahat tungkol sa mga operations, mga intel na ito, kung hindi ka naman personal, wala kang karanasan na napunta doon sa field, I don't think so. Kasi time to time, may mga nag-a-adjust yan Di ba? Naka-counter intel ka din ng kalaban Di ba? So,
Again, yung iba na na-involve sa ganitong trabaho, maintindihan nila yon kahit private intelligence officer ka, kahit wala ka sa gobyerno, maintindihan mo yung sinasabi ko. So, yun yung pangatlo. Mag-a-adjust din sila, no, kagaya ni BP Sara, sa susunod. O, huwag na yan. Hindi na tayo mag-shortcut kasi baka mamaya kakasuhan na naman tayo ng impeachment. Di ba? Ganun yun yung congressman na nag-i-impeach ngayon kay Sara, di ba? Yung prosecutor, mag-iingat na rin yan kasi iniisip niya, di ba? Baka babalik sa akin yung ginagawa ko. Di ba? Pagdating ng araw, ako din. Yung araw na tumutumbok kay BP Sara ngayon, itutumbok din sa akin. Di ba? Kasi lahat ng politiko may confidential fund, yung mga institution na ano. So, pag nangyari yun, nagkaroon sila ng pag-iingat, di ba? Yung efficiency at effectiveness ng kanilang intelligence operation, maapektuhan yan, babagal. Yun yung sinasabi ko. So, kaya, siyempre, pag bumagal yung diskarte, apektado yung resulta. Okay? So, inulit-ulit ko na para maliwanagan, no, ang ating mga viewers. So, ang last note natin dito, sa usaping ito, the ongoing process or situation, no, ay hindi lang usapin sa isang opisyal, hindi lang usapin kay BP Sara, di ba? Usapin ito sa lahat. At this is a challenge, di ba, to the state on how, di ba, to balance, di ba, yung dalawa na tinatalakay natin, yung public accountability and transparency versus, di ba, yung national security. Kasi siyempre ang Estado, di ba, kailangang mapangalagahan nito yung prinsipyo, di ba, yung pangangailangan na maprotektahan ang pambansang seguridad at ang obligasyong tiyakin ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Yun lang naman But kagayang sinabi ko nung una, ang maari lang makagawa nito is yung Estado. Sila kasi yung magdidisenyo. Okay? So, yun yung ating saloobin tungkol sa usaping ito. Hindi ko hinihingi na kayo'y maniwala sa akin, no? Na kayo ay magiging amenable doon sa kwan. I will respect what is yours. No, kung ganito ang interpretasyon mo, ganito yung opinion mo, batay sa iyong kaalaman, that's it. No, pero as far as my interpretation is concerned regarding this case, no, basing on my opinion and my personal knowledge, di ba? Tungkol sa ganitong bagay, yun ang aking opinion. But again and again, kung hindi ka talaga na-involved, wala kang personal na involvement sa field pagdating sa ganitong trabaho, medyo mas mahirap mong intindihin. Pero pag talagang legit na intelligence officer ka, bungad pa lang ng mga tinatalakay ko, yung mga pinagsasabi ko, maintindihan mo na ako. So, anyway, ayun yung aking saloobin hinggil sa kaso. Hanggang sa muli.